Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin ngayon sa studio sina Sheila Del Rosario at Mary Jane Marañon para humingi ng saklolo na mapauwi ang tatlong OFW na under sa kanilang agency. Ano bang nangyari dito? Yun po nga, sir, nandun pa po yung tatlong aplikante namin. Kailangan lang po nila may exit clearance, kaya lang po nagkaroon po ng kasuhan between the employer and the applicant. So, 2 cases po yun, laban sa bawat isa po. Ngayon po, ang hinihingi lang po ng actually si Saudi Labor po nakikialam na rin po. Ang advice po sa mga aplikante is si embassy or any representative from our government isamahan ang mga aplikante para makipag-usap o bigyan ng notification si employer na i-settle na lang natin, pauwi ng exit, bigyan ng exit clearance, tapos kahit kami na lang po mag-settle nung airfare. Willing naman kayo. Opo, willing po talaga kami. Ganito, miss, ano? Ito magagawa natin kasi una sa lahat, may kasuhan yung employer at saka yung mga OFW natin. Nagkaso ng sinasabing case, parang runaway. Pagkatapos naman isa, meron din isinambang kaso lagang sa employer. Opo. May sariling hukuman sila roon. Kaya lang, maganda roon, nakikipagtulungan yung Department of Labor ng Saudi at yung sinasabi natin, yung polo natin. Opo. Ang pinakasusi rito, una sa lahat, i-atras ng demanda ng mga OFW natin at ganun din siguro, i-atras ng demanda ng employer. Diyan, makakatulong na siguro yung polo, pero kinakailangan maging malinaw tayo rito kasi baka magkahalintulad kasi ng mga kasong kapareho ng iba na nanonood sa atin na yung batas doon kasi iba sa batas natin. Pero ganun pa man, Lex, ano? Yeah, hindi natin pwedeng pakialaman yung kanilang justice system doon. So we have to wait kung ano yung, kung ibabasura ba yung kaso ng employer against our compatriots. After nun, doon pa na siguro makakapasok ang ating labor officer doon. Tsaka mabibigyan ng exit clearance kapag nag-ayos yung dalawang partido. Pero tatawagan natin dyan yung ating Philippine Overseas Employment Agency or para tugunan itong sinasabing problema, makikipagtulungan kung medyo mahihilot sa parting yun na magkabilang panig, medyo pareho sila desistance. Siguro si Mary Joy, kapatid mo yun nandun, Mary Joy, no? Ano ba nangyari ba? Gusto na rin niya umuwi? Opo, gusto Ano ba sabi sa'yo? Kasi dapat September 15, tapos na po yung kontrata. Okay. Nag-aantay-antay nga po kami na akala namin na uuwi na. Inabot na po ng November, wala pa rin. Kailan na po namin nalaman na gano'n na pala yung nangyari? Nitong 28 lang po. Mary Joy, ngayon na napakinggan mo dito sa naging malinaw na ba sa'yo? Anong dapat gawin? Kinakailan malaman ng kapatid mo at yung mga kasamahan niya na i-atras na yung kanilang demanda laban sa employer. Willing naman po sila, Okay, sir. sige. Now ngayon, dapat malaman ng ating polo yan, yung ating Philippine Overseas Labor Office at yung Department of Labor ng Saudi na nakikipagtulungan naman. Palagay ko hindi naman ganun kahirap yan. Basta't importante nagkakaintindihan. Pero hanggat nandyan yung kaso, na buhay na buhay yung kaso, hindi ito masusob. Kaya siguro maganda, maging malinaw na masasabi na natin, pagkatapos natin tatawagan natin yung Overseas Employment, yung ating POEA rito. Di ba? Patatrabawin natin ang ating pong mga agency dito, yung local government natin dito, para sabihan yung ating mga polo officers na kumilos rin. Kausapin yung employer, hanapin yung employer na sinasabi nga ninyo, nawawala doon employer, no? Hindi po makontak. Hindi makontak. Pero sa Department of Labor ng Saudi, makukontak yun. Opo. Dahil sa gobyerno nila yun, mga mamamayan nila yun. Siguro maganda rito, nagkaliwanagan na tayo rito. Para nang sa ganun, mas mapadali yung pagpasok ng POEA, tsaka yung OWA natin, o yung polo natin, mabigyan ng instructions para luminaw ngayon yung sinasabing reklamo. Basta po yung company po namin,
is talagang willing po to coordinate. Yeah. Ever since po na lumapit sa amin yung mga aplikante, inaksyonan namin po talaga. Alam mo, magandang agency ang sa agency niya sa ganun. Hindi nyo pinababayaan ang inyong Opo. mga Kasi OFW. paano po kung kami yung lumagay sa kanila? Yes. Yun po yung point po doon. Anong pangalan ng agency niyo? Human aggregates po. Ayan, Human aggregates. Yan sa agency na eh. Kung nakikinig man sa atin, kung sino man nanonood, yan ang mga agency na Yan, dapat yan ang malapitan. tularan. Hindi Yan ang sila puntahan ninyo. iniiwanan. Di ba? Okay. Hindi ka pareho ng iba. Alam mo Ben, tututukan natin itong kaso ni Mary Joy at para mapauwi ho natin yung tatlong mga OFWs na yan. Alright. Sige po. Okay, thank you. Po, Thank you. Thank you po. Thank you po.